Bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon. Nagdulot yan ng pagbagal ng trapiko kung kailan rush hour. Bago nito, nakaranas din ng pag-ulan kaninang madaling araw na nagpabaha sa ilang kalsada. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila. Pero hindi pa simula ng tag-ulan. Sabi ng Pag-asa, sa Sabado magsisimulang lumakas ang southwesterly winds dahil sa paparating na bagyo. Ang paglakas niyan pwedeng maging daan sa pagkakaroon ng habagat na isa sa mga indikasyon na nalalapit na ang tag-ulan. Bago ngayong gabi, isa pang katawan ang natagpuan sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Hindi pa kumpirmado kung buhay pa ito. Sabi kanina ni Angeles Mayor John Lazadin, merong na-detect na signs of life ang K9 units sa bahagi ng guho kung saan na-recover ang isang bangkay kaninang umaga. Di mo na ang kumpirmadong bilang ng nasawi. Sabi pa ni Lazadin, nakipag-ugnayan na sa kanila ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Nangako raw itong tutulong sa rescue at gastusin ng mga biktima. Kinasuhan ng plunder at graft ng Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada para yan sa pagtanggap umano ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback mula sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Pinuna naman ng senador ang anyay mabilis na pag-usad ng kaso na kinasasangkutan ng mga miyembro ng mayorya. May report si Joseph Moro. Taong 2001 ang sampahan ng kasong pandarambong o plunder si Senador Jinggoy Estrada matapos siyang madawit sa weteng. Acquitted siya dito. 2014, muli siyang nakasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery para sa umano'y hindi tamang paggamit sa 183 million pesos niyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Na-acquit siya sa plunder, direct at indirect bribery. Out on bail ngayon si Estrada habang dinidinig pa rin ang kasong graft sa Sandigan Bayan. 12 taon ang lumipas, muling nahaharap sa mga kasong plunder at 2 counts ng graft si Estrada. Dahil naman sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na kickback mula sa iba't ibang infrastructure projects ng DPWH. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Nangyari daw ang pangungulimbat sa pamamagitan ng insertion sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Dati nang sinabi ni Estrada, walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot dyan ng Ombudsman, This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. kasamang kinasuhan ng mga umunoy kasabwat ni Estrada na sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, Assistant District Engineers Denril Cesar Cortuna ng DPWH NCR at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Hindi naman kinasuhan ng mga state witness sa sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. No bail o walang bail na nirekomenda ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senador Estrada. Ang sunod na proseso nito ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang kaso at napunta sa 2nd Division ang isang kaso ng graft. 5th Division naman ang didinig ng kasong plunder at isa pang kaso ng graft. Ayon kay Estrada, gagawin niya ang lahat ng legal remedy sa kaso. Inihahanda raw ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso at ebidensyang hindi raw binigyan ng timbang. Pero mas kapansin-pansin daw na mula nang magpalit ang liderato ng Senado, tila naging mabilis ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng mayorya. Dati na yang itinanggi ng Ombudsman. Hinihingan pa namin ng pahayag si Bunoan at iba pang kinasuhan. Joseph Morong, GMA News. Sinampahan ng PNP-CIDG ng reklamong obstruction of justice si Senator Robin Padilla at 6 na iba pa para sa pagtulong umano kay Senator Bato de la Rosa na makalabas ng Senado noong May 14. May report si Marizo Mali. Pinagplanuhan at hindi nagkataon lang ang pag-alis sa Senado ni Senator Bato de la Rosa noong May 14. Yan ang binigyan diin ng PNP-CIDG sa pagsasampa nila ng reklamo obstruction of justice sa Justice Department laban kay Senador Robin Padilla at 6 na iba pa. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano
well-planned, well-coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. By indispensable cooperation, ma'am. It will not happen without him. Kinasuhan din ang babaeng security officer ni Padilla na nakitang kasama nila ni De La Rosa sa CCTV. Gayon din ang pinsan ni Padilla na may-ari umano ng pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pagtakas ni De La Rosa. Do you know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup? It will serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi lang din daw iisa ang backup vehicle pero hindi na ito idinetalye ng CIDG. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ng mga kinasuhan. Kahapon nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad sa Parañaque, Bulacan at Pampanga para maaresto si De La Rosa. Kabilang sa mga sinalakay ang bahay sa Pampanga na pag-aari umano ng isang kaanak ni Padilla kung saan namataan umano si De La Rosa. Giit ng PNP CIDG, hawak nila ang kopya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court nang ikasa ang operasyon. Taliwas sa sinasabi ng misis ni De La Rosa. We have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And very cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. Yes, it's an ICC warrant. Kanina nagpost sa social media ang may bahay ni De La Rosa ng litrato ng mga police mobile sa ancestral home ng senador sa Davao del Sur. Sabi niya, tiyaking na ayon sa batas ang ginagawa ng mga otoridad. Kung hindi, mag-self-destruct na lang anila sila. Tingin naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, ang presensya ng mga pulis doon ay para ma-recover ang mga baril ni De La Rosa na kinanselan na ang mga lisensya. Armed and dangerous daw na maituturing ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa. Pero paniniguro ng PNP, hindi nito mababago ang rules of engagement nila sa pag-aresto sa isang taong pinaghahanap ng batas. Ayon sa PNP Regional Office 11, naisilbi na ang order of revocation para sa mga baril ng De La Rosa kahapon. Aapela raw ang kampo ni De La Rosa. No, Senator De La Rosa has not been convicted of anything here in the Philippines, and there is no Philippine court which issued any order against him. So at our humble mind, baka nagkamali lang yung PNP. Mariz Umali, GMA News. Hulikam kung paanong nasalisihan ng isang tindahan ng alahas sa Cebu City. Sa Zamboanga del Sur, isang tindera na tumangging magbenta sa customer ang hinablutan ng kwintas. May spot report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Abala sa pag-aayos ng paninda sa labas ng kanyang tindahan, ang babae ito sa Mulave, Zamboanga del Sur, nang dumating ang isang lalaking naka-helmet. Di siya pinagbintahan dahil wala umanong panukli sa 500 pesos. Pero bago umalis ang lalaki, mabilis niyang hinablot ang kwintas ng tindera. Ayon sa anak ng biktima, pinipilit pa ng suspek na pagbintahan siya. Moto murag italikod siya sa wala di kay sensilyo nay. Moto di dira ang iha pinulta. Nagkakahalaga ng 30,000 pesos ang kwintas. Patuloy na tinutugis ang suspek. Sa Cebu City, tila bumibili ng alahas ang babaeng ito sa isang jewelry store. Pero ang tunay niyang pakay nasa po sa CCTV nang itago sa kaliwang kamay niya ang tinitingnang alahas. Mabilis niya itong itinago. Nasa 1 milyong piso ang halaga ng mga alahas na natangay ng babae at dalawa niyang kasabwat. Ang nadala nila is nasa mga 3 o 4 na alahas. Makikita naman sa video kung paano nila ginawa yung diskarte nila na pinalipat-lipat lang sa kamay. Nai-report na sa pulisya ang insidente. Sa Quezon City, may iniabot na paper bag ang kasambahay na ito. Sa kausap niyang lalaki, ang laman ng paper bag, pera at alahas na ninakaw umano ng kasambahay mula sa kanyang amo na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ayon sa pulisya, nasa bakasyon ang amo ng kasambahay noong mga oras na yon. Pinasok niya yung kwarto ng kanyang amo. Dinistrang kanya yung mga drawers kung saan doon niya kinuha yung mga pera at alahas. Arestado ang suspect na 2016 pa na mamasukan sa kanyang amo. Ginawa ko yun base sa autos lang po doon sa cellphone na kausap ko po kay ma'am. Sino po yun? Yung boses po ni ma'am. Hindi, ano sinasabi niya? Na
Punta ako sa kwarto niya. Kunin ko daw yung mga alahas niya doon. Sinampahan na siya ng reklamo. Patuloy pang tinutukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking pinag-abutan ng paper bag. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, GMA News. Pagpapaangat ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Yan ang binigang diin ni Pangulong Bongbong Marcos at Japan Prime Minister Takaichi Sanae sa mas pinalawak na comprehensive strategic partnership ng dalawang bansa. Sa kanilang joint press conference, inanunsyo ng dalawang lider ang pagsisimula ng formal na negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement. Mamadaliin na rin ang paggawad sa Pilipinas ng Abukuma-class destroyer mula Japan. Makatutulong daw ito sa defense cooperation at pagpapanatili ng rules-based maritime order. Sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon, pumirma rin ng kasunduan para maiwasan ng double taxation sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama rin sa iba pang kasunduan ang pagpapaigting sa kooperasyon sa agrikultura at fisheries, health services, human development, space development, at artificial intelligence. Mainit na debate ngayon sa Senado ang pag-amyenda ng Senate rules para payagang makadalo sa sesyon ng isang senador sa pamamagitan ng teleconferencing. Sa ilalim ng kasalukuyang Senate rules, pinapayagan lang yan kung may national emergency or force majeure. Tanong tuloy ni Majority Senator Robin Padilla sa isang post, hindi ba maituturing na force majeure ang gyera sa Middle East, kapipintong China-Taiwan conflict at ang matinding klima? Kinontra yan ng ilang senador at isang dating mambabatas. If you read it carefully, it contemplates the entire Senate, hindi one person. Nakasulat rin dito very clear, which may prevent. So ibig sabihin, hindi kami makakonvene. May super El Nino, pero pwede pa naman kami mag-convene. Yung gera nasa Iran, pero pwede pa rin naman kami mag-convene. Hindi po makapagtrabaho ang Senado. Walang pupunta sa Senado without endangering their health. Hindi pwede pumunta sa Senado, baka po tamaan ka ng COVID. Kaya pinayagan voting by electronic. Simpleng tanong, yun bang gera sa Middle East nakapigil sa isang senador na mag-attend ng session in person? Hindi naman walang relasyon yun. Ang force majeure ay salitang Pranses na ang literal na translation ay superior force o pangyayaring hindi inaasahan o mapipigilan. Gaya noong COVID pandemic kung kailan pinayagan ng teleconferencing sa mga senador dahil hindi makapag-convene ng Senado bilang isang body. Hinihinga namin ng reaksyon si Padilla. Nakaranas din ng malalakas na ulan ng ilang bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, bumuho ang bahagi ng bundok sa sitio sa Limbal. Nagmistulan namang dagat ang mga palayan sa Sultan Kudarat dahil sa bahang umapaw hanggang sa kalsada. Sa South Cotabato naman, may nasirang dike bunsod ng rumaragasang baha. Ayon sa Pag-asa, ang trough ng bagyong may international name na Jiangmi ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Minomonitor yan at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas sa madaling araw at tatawagin sa local name na Dome. Base sa boletin ng Pag-asa, kumikilos ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, maaaring ulanin ng Zamboanga Peninsula, Barm at Soxargen. Sa hapon, may mga pag-ulan na rin sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at halos buong Mindanao. Sa Metro Manila bukas, maaaring maulit ang pag-ulan. Binaril ng riding in tandem ang isang lalaki na sangkot umano sa ilang insidente ng pagnanakaw sa Bacolod City. Iniimbestigahan ng pulisya kung may kinalaman dito ang pagpatay sa kanya. Itinanggi naman ng kapatid ng biktima na magnanakaw ito. Naghahanap pa ang pulisya ng mga saksi sa krimen, pati CCTV footage para matukoy at mahuli ang mga suspect. Wendell Ramos at Bruce Roland, ganap na ganap bilang mag-amang kontrabida sa sports drama series na Kamao. Ipis. Kung ano man yung nagawa ng anak ko, ikaw nang bahala magpasensya. Ha? Para sa certified hunks, marami raw paraan to achieve toned abs and body na hindi lang daw sa serye mahalaga, kundi sa totoong buhay rin.
I used tables, tapos nag-pull up sa ilalim, nag-push up. I used yung water jugs na pang bicep. I have this 4-year-old daughter na kailangan kong mag-ayos for longevity ng buhay. Heart Evangelista in her game show host era. It was easy for me to accept kasi nung gusto ko kasi yung balitaktakan ng sagutan ng mga Q&A. Makakasama ni Heart sa newest Kapuso original game show na The People Have Spoken, ang Sparkle actor and host na si Sean Lucas. Anong pakiramdam hosting with Miss Heart Evangelista? Lagi ko talaga sinasabi sa Real. Like parang, hanggang ngayon, parang crazy pa rin talaga. Kaya super excited ako pumapasok ko sa set, ganun. It's totally new to me. Kaya wala, I'm just trying to take it all in. Mapapanood ang The People Have Spoken simula sa June 6. Sa next episode ng Bubble Gang, kilalanin sino ba tong hinakabol, tumatakbo at nadapa. Aubrey Carampel, GMA News.